di ba? Tapos ito, ang mga Chinese nagpaano na sila, nagpapakalat na rin sila ng fake news. Oh, sabi ng Chinese Coast Guard, may nakita daw silang mga Pilipinong armado. Ano na itong mga to? Parang kayo pa yung kinakawawa dyan, mga hayop din to, mga Chinese na to talaga. May nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. May panibagong akusasyon ng Chinese, ang arte. Sabi daw, nanutok daw ng baril ang mga personnel ng Filipino vessel. Gunggong. Kanina nyo kayo ang bomba ng bomba dyan. Mga buwisit kayo. Tinutukan lang kayo. Galit na kayo. Hindi naman pinutok. Dapat na pinagpuputok sa mga mukha nyo. Mga iyakin din pala itong mga Chinese na to. China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng Chinese state broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespasser sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Nanindigan naman ang Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil labag ito sa international law. Matapang ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at ipaglalaban ang mga Pilipino. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Kabilang diyan ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan ng Joint Defense and Military Training on Cybersecurity ng Pilipinas at Lithuania na Maganda to Secretary Gibo Teodoro, parang awa mo na. Napakaganda nito. Kung totoo po kung totoo na pag-uusapan niyo yung cybersecurity, putangin na, parang awa nyo na. Sobrang dami talagang scammer sa text, ang daming scammer sa chat, lahat, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, pakadami talagang mga scammer. Diyos ko po. Tapos nahahack itong mga police, itong mga agencies natin. Diyos ko po. Sobrang delikado. Kaya kung pwede lang, Gibo Teodoro, seryosohin niyo yan, yung training ng cybersecurity sa Pilipinas para naman, di ba? Kumbaga dito sa Pilipinas, yung mga hold-upper, mas maganda pa yung baril nila sa mga pulis. Mas trained pa yung mga mamamatay tao sa mga pulis. Nakita niyo yung kahapon na pinakita ko na yung namaril ng nakamotor. Nakita niyo naman ang bibilis kumilos. Yung mga pulis natin ngayon, hindi ganun kabibilis kumilos. Ang lalaki ng tiyan. Oh, Diyos ko po, ang babagal magsilakad, magsitakbo ng mga yan. Ang ibig ko na sabihin, yung mga kriminal, mas physically fit pa sa mga pulis. Yung mga kriminal, mas maganda pa yung baril sa mga pulis. Meron tayong DICT, pero mas advanced yung technology ng mga hacker sa Pilipinas. So parang awa nyo na, tulungan ninyo, Gibo Teodoro, itong mga ahensya na ito na i-improve yung kanilang serbisyo at yung kanilang mga sarili. Itong DICT na to, dapat mabuwag na talaga tong hayop na ahensya na to. Walang magandang naidudulot sa Pilipinas itong mga buwisit na ito. Nung nag-SIM card registration, abay talaga naman, lalong dumami yung scammer, punyemas na yan. Na kesyo, lahat na ng mga SIM card, mabablock na. O tiyan, ang dami pa ring message sa sasagot nila kasi yung iba gumagamit ng computer, mga gago. Hindi nyo naman pala masusolusyonan dyan sa SIM card registration, hayop na yan. Ang dami kong mga SIM card na mga noon pa, bata pa ako, SIM card ko na-disable dahil sa hayop na SIM card registration na yan. Dahil isa, dalawa lang yung pwede mo i-rehistro sa'yo.
Tapos ito, putya yan, hindi pa rin naman na-solve yung issue ng mga scamming sa text messages, mga hayop. Oh, so sana naman i-improve ninyo, ha? Oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng mga agresibong aksyon ng China, Again, the US is always saying that they support the Philippines. They support. Support in what terms? On what aspect? Baka naman parang cheerleader lang yan. Support lang na go, go, go. Sige, baril mo, baril mo. Baka ganun lang, ha. Oo, baka mamaya ine-expect namin, katulong namin kayo. Tapos yung pala, mauuna pa kayong tumakbo, ha. nasa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Git nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.